Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya sana ay matutunan nating magbigay at tumulong sa ating kapwa. Sa videong ito ay ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang lalaki na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Ang kwentong ito ay naganap sa isang maliit na bayan na matatagpuan sa bansang Amerika, kung saan halos lahat ng tao ay magkakakilala. Isang pangkaraniwang araw iyon para sa lalaking nagngangalang David. Dahil maganda ang panahon at wala naman siyang gaanong ginagawa, kaya naisip niyang pumunta sa grocery store upang bumili ng pagkain para sa kanyang hapunan. Maliit lamang ang tindahan na kanyang napuntahan kaya kitang-kita niya ang bawat tao na naroon sa loob. Kakaunti lamang ang namimili noong mga oras na iyon, at tulad ng dati ay kinuha niya lamang ang mga bagay na kanyang kailangan. Tuloy-tuloy lang siya sa pagpili ng mga prutas at gulay. Nasa maayos naman ang lahat at walang kahit anong indikasyon na mangyayari ang isang bagay na hindi niya lubos na inaasahan. Mabilis na natapos sa pamimili si David. Kaagad niyang tinungo ang kinaroroonan ng cashier upang magbayad. Subalit, bago pa siya tuluyang makalapit roon ay nakaagaw pansin sa kanya ang isang batang lalaki. Napakapayat nito at sira-sira na ang damit dahil sa sobrang kalumaan. Sa tingin niya ay nasa 10 taong gulang pa lamang ang batang iyon. Habang pinagmamasdan ni David ang bata ay nagtataka siya dahil wala naman itong binibili na kahit ano. Sa halip ay nakatayo lamang ito habang nakatitig sa tsokolate. Halatang halata naman na natatakam ang bata, pero mukhang wala siyang pera pambili noon. Noong natapos ng magbayad si David ng kanyang mga pinamili ay aalis na sana siya. Ngunit bago yun ay dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa istante ng tsokolate para tingnan ang presyo nito, ang tsokolate na kanina pa pinagmamasdan ng bata. Nakita niyang hindi naman ito kamahalan, kaya naisip niyang bilhin ito para mapasaya ang bata. Kinuha niya ang tsokolate at nakangiti siya habang hawak-hawak ito. Naglalakad na siya patungong cashier upang bayaran iyon, nang aksidente niyang marinig ang usapan ng bata at ng may-ari ng tindahan. Ang matandang lalaki na kung tawagin nila ay Mr. Miller. Ang mga sumunod na pangyayari ay ang mga bagay na kailanman ay hinding-hindi malilimutan ni David. Nakangiting kinumusta ni Mr. Miller ang batang si Harry. Tinanong niya rin ito kung kumusta na ang kanyang ina. Kahit pahalatang lumaki ito sa mahirap na pamilya ay magalang itong sumagot. Sinabi nitong nasa maayos naman siya. At ang kanyang ina ay bumubuti na rin ang pakiramdam. Napagpasyahan lang daw niya na pumasok sa tindahan upang tingnan kung ano ang mga paninda at nakita niya ang isang tsokolate na mukhang sobrang sarap at gustong-gusto niya. Ngumiti lang ng kaunti ang may-ari ng tindahan at sumang-ayon ito sa sinabi ng bata. Tinanong din niya kung may maitutulong ba siya rito kahit papaano. Pero sinabi ng bata na hinahangaan lang daw niya ang tsokolate na yun. Sobrang interesado naman si David sa kung ano ang mga susunod na mangyayari. Kaya naman, nakatayo lang siya roon at nakikinig sa marahil pinakanakawiwiling pag-uusap sa tanang buhay niya. Maya-maya pa, napatingin sa kanya si Mr. Miller, maging sa tsokolate na hawak-hawak niya. Ikinagulat niya dahil kinindatan siya nito. Senyales na hindi niya nakailangan pang bilhin ang tsokolate para sa bata. Tinuloy naman ni Mr. Miller ang pag-uusap nila at tinanong ang bata kung gusto ba nitong bilhin ang maganda at masarap na tsokolate, kahit pa alam na alam niya naman ang magiging sagot nito. Tama naman ang kanyang hinala at hindi ang naging sagot ng bata, sabay sabing, sigurado siya na masarap nga ito pero wala siyang pera pambili noon. Kahit sinong tao siguro ang nakikinig sa pag-uusap na iyon ay inaasahan na doon na ito matatapos. Ngunit simula pa lamang pala iyon. Pagkatapos ng naging sagot ni Harry, tinanong siya ni Mr. Miller. Baka meron daw siyang pwedeng ibenta o ibigay sa kanya bilang kapalit.
Sinabi rin nito na minsan daw ay ibinebenta ng mga bata ang glass balls nila at binibigyan naman sila ni Mr. Miller ng lahat ng klase ng paninda nito tulad na lamang ng mga tsokolate. Agad namang napangiti ang batang si Harry. Matapos marinig ang sinabi ni Mr. Miller, agad siyang dumukot sa kanyang bulsa at inilabas ang glass ball at sinabing mayroon din daw siya ngunit iisa lamang ito. Kinuha naman ito ng may-ari ng tindahan para tingnan ng mabuti. Sa puntong yun ay mas nagiging maganda at interesado naman ang takbo ng kanilang usapan at hindi lubos maisip ni David ang mga susunod na mangyayari. Naitanong niya rin sa kanyang sarili na paano kung hindi magustuhan ni Mr. Miller ang bola? Bibigyan kaya niya si Harry ng tsokolate kapalit nito? Pagkatapos tingnan ni Mr. Miller ang kulay asul na glass ball galing kay Harry ay sinabi naman niyang sobrang maganda ito ngunit hindi niya gusto ang asul dahil ang hinahanap niya ay kulay pula. Tinanong niya si Harry kung mayroon ba itong kulay pula sa bahay nila. Hindi naman nagdalawang isip na sumagot si Harry at masiyang sinabing mayroon nga siyang kulay pula sa bahay at kasing ganda lang ito ng kulay asul. Si David ay patuloy pa rin sa pakikinig sa usapan ng dalawa. Binalik ng may-ari ng tindahan ang asul na bola sa bata at sinabing iuwi niya na ang tsokolate na gusto niya at sa susunod na mapadaan siya ay dalhin na lamang niya ang kulay pulang glass ball. Kitang-kita naman ang ngiti sa mukha ng bata. Hindi ito makapaniwala na bibigyan siya ng tsokolate ni Mr. Miller kapalit ng kulay pulang glass ball. Sinabi ni Mr. Miller sa bata na pwede niya itong kunin basta dalhin niya lamang ang kulay pulang bola sa susunod. Hindi naman makapaniwala si David sa mga nangyayari at kung paano ang ginawang pakikipag-usap ng may-ari sa bata. Hindi niya rin namalaya na nasa tabi niya na ang asawa ni Mr. Miller. Nakangiti ito sa kanya habang nagsasalita. Sinabi niya na mayroon pa daw 2 batang lalaki sa lugar na iyon. Mahirap lamang daw ang buhay ng mga ito kaya hindi sila maibili ng kanilang mga magulang ng candy o tsokolate na gusto nila. Naaawa raw silang mag-asawa sa mga batang iyon kaya gusto nila itong tulungan. Ang asawa niya raw ay gustong-gusto makipag-usap sa mga bata. At sa halip na pera ay glass balls raw ang nagiging kapalit ng tsokolate, candy, prutas at iba pang pagkain. Subalit, lagi raw sinasabi ni Mr. Miller sa mga bata na hindi niya gusto ang kulay ng glass ball na dala-dala nito. Kaya muli itong babalik, dala naman ng ibang kulay. Ngunit sasabihin ni Mr. Miller na hindi niya rin gusto ang kulay na iyon. Kaya muli itong babalik sa kanila upang kumuha ng iba pang kulay habang may daladalang pagkain. Paulit-ulit lamang ang ginagawa ni Mr. Miller. Pero ang katotohanan ay pasimple niyang binibigyan ng pagkain ang mga bata nang walang hinihinging kapalit. Samantalang ang mga batang lalaki naman ay nag-iisip na kapalit iyon ng bola na kanilang daladala. Matapos noon ay lumabas na ng tindahan si David. Habang naglalakad pa uwi ay hindi maalis sa kanyang mukha ang mga ngiti. Humanga siya sa matanda dahil sa kabutihan nito, maging sa pamamaraan kung paano siya makipag-usap sa mga bata. Hindi mawala sa isip niya ang pangyayaring iyon. Palagi rin siyang bumabalik sa tindahan ni Mr. Miller. Subalit, dumating ang araw na kailangan niyang lumipat ng tirahan. Pero kahit ilang taon na ang lumipas ay hindi niya makalimutan ang pangyayaring iyon sa loob ng tindahan nito. Makalipas nga ang maraming taon ay muling bumalik si David sa lugar na iyon. Makaraan ng ilang araw mula nang dumating siya roon ay naisip niyang pumunta sa tindahan ni Mr. Miller upang muli itong makita. Subalit wala ito roon. Sa halip ay nakita niya ang isang batang lalaki. Tinanong niya ito kung nasaan ang may-ari ng tindahan. Sumagot naman ang lalaki at sinabi niya na pumanaw na si Mr. Miller. Ilang araw na ang nakakaraan. Sa katunayan ay ngayon ang araw ng kanyang libing. Dahil sa kabutihan ni Mr. Miller ay napagpasyahan ni David na pumunta roon upang mamaalam sa isang napakabuting tao at para na rin magpakita ng pakikiramay sa asawa nito. Habang nakatayo siya sa tabi ni Mrs. Miller ay napansin niya ang 3 lalaki. Nakasuot ito ng magagarang damit at mukhang mayayaman.
Ilang sandali pa ay isa-isa nang lumapit ang mga tao kay Mrs. Miller upang ipakita ang kanilang pakikiramay. Niyakap at hinalikan nila ito, ngunit ang tatlong lalaki na nakatayo ay naroon pa rin at mula sa kinatatayuan nila ay kitang-kita ang tuloy-tuloy na pag-agos ng luha sa kanilang mga pisngi. Si David naman ay lumapit kay Mrs. Miller upang magpaalam. Sinabi niya rin dito na napakabait ng namayapa niyang asawa. Hinding-hindi niya rin daw makakalimutan ang pangyayari sa loob ng tindahan 20 taon na ang nakakalipas. Ang usapan sa pagitan ni Mr. Miller at ng bata tungkol sa glass ball at tsokolate. Napatitig naman si Mrs. Miller at napangiti ito sa kabila ng kanyang kalungkutan. Hinawakan niya ang kamay ni David at sinabing, "Ang tatlong lalaki na nakikita mo ay ang mga batang tinulungan noon ng asawa ko. Sa kabila ng kahirapan nila noon ay naging matagumpay na sila sa buhay ngayon. Mayroon na silang kanya-kanyang negosyo at kahit kailan ay hindi nila nakalimutan ang kabutihang ginawa ng asawa ko. Tumutulong na rin sila sa mga taong may hirap katulad ng ginawa ni Mr. Miller sa kanila noon. Ang kaunting pagtulong natin sa ating kapwa ay maaaring magpabago sa kanilang buhay nang hindi natin nalalaman, tulad ng ginawa ni Mr. Miller. Kaya sana ay huwag tayong mapagod na tumulong sa ating kapwa, may kapalit man ito o wala." Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like and subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming video.